Hello po sir. Ask lang po ako ng advice kung saan po kaya ako pwedeng mag-apply. Licensed Civil Engineer with 5 years of experience. May certificate po ako ng completion ng N5 training through online. Ngayon po ay nagbabalak ako mag-aral ng N4. Sinasabay ko lang po sa work dito sa Pilipinas. Thank you po sir. So yan ang sasagutin natin sa video na ito. Magandang morning sa inyong lahat guys. Ohayo gozaimasu. Ang video na ito ay tungkol sa katanungan ng isa nating commenter or subscriber sa ating YouTube channel. So yun na nga yung tanong niya, paano daw mag-apply bilang isang civil engineer dito sa Japan. Pero bago natin sagutin yan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button o kaya yung follow button. Mag-like din po kayo sa video na ito and then i-share nyo na rin po ito sa mga kaibigan nyo. At kung may katanungan po kayo, mag-comment po kayo sa comment section sa baba para masagot natin sa susunod na video natin. So, ang isi-share ko sa video na ito ay based sa aking experience kung paano ako nakapag-apply dito sa Japan, paano ako nakapunta dito sa Japan. So, ano ba yung mga ginawa ko para makapag-apply ako papunta dito sa Japan? Okay guys, so yun na nga, punta tayo sa Google. Search natin kung saan pwedeng mag-apply. So, lagyan natin dito, workabroad.ph. So, ito guys na website na to ay dito ako nakahanap ng trabaho para makapunta ako dito sa Japan bilang isang engineer. So, ayan na yung homepage niya. Dito lang, i-click nyo yung jobs by country kung gusto nyo dito sa Japan. So, click natin to. So, hanapin natin yung Japan dito kasi maraming bansa yan. So, ito yung Japan. So, number 9. Pero nagbabago-bago yung number na yan. Minsan, wala siya dito. Minsan sa baba. Halimbawa dito, tingnan nyo na lang yung alphabetical order niya. Pero ngayon, nandito siya sa top kasi marami siyang job offer. So, mayroon siyang 57 job offers. So, i-click natin to. So, pagdating natin sa page na to, nakalagay dyan, preferred country kasi pinili natin kanina. And then, keyword, lagay natin dito kung ikaw ay information technology, IT, or engineer. So, lagay mo dyan. Type mo na lang yan. Kanina kasi tinype ko na siya. Click mo yon. Type mo yung engineer and then punta ka sa search. Okay, so nandyan na yung mga positions na mga related sa engineering. And then mayroong 6 na jobs na related sa engineering. Okay. So ito yung mga jobs na yon. So pili ka dito kung alin yung suitable or yung gusto mong job offer dyan. So yan, mayroong electronics, mechanical engineer, electronics engineer, machine equipment engineer, marine equipment engineer, and then ito civil design engineer. Okay, so dahil nga yung commenter natin ay licensed civil engineer, so tingnan natin tong civil engineer, civil design engineer, click natin to. Okay, so ito na yung mga description, job details. So yan, civil design engineer, and then ito yung company, yung agency. Philnos Corporation, yan yung agency dyan sa Pilipinas. And then, yung magiging trabaho natin ay dito sa Tokyo, Japan. And then yung salary, nakalagay din dyan yung estimated salary, 300,000 yen or 30 lapad kung tawagin dito sa Japan. 30 lapad. And then yung ads na to ay noong November 26, 2024 lang na post dito. And then apply until December 25. So 1 month yung duration para mag-apply. So tingnan natin yung job details, job description. Okay, more on design works and responsibilities. So more on office work siya siguro. So less field works. And then 1 to 2 years up in design is an advantage. So mayroong experience na 1 to 2 years sa design is an advantage pero not necessarily na required siya. Kaya nga nakalagay dyan, an advantage. Kung mayroon ka, di mas maganda. And then, responsible for the conception, design, development, and management of projects in the built environment. Okay, design, conception, design. And then, management, kasama na dyan yung planning, scheduling, monitoring ng projects. Okay, and then, qualifications niya dito ay, nandyan, minimum of 1 year of working experience is required
So, dahil meron ka ng 5 years experience, so, check ka na dito, pasok ka na. And then, candidates must be a bachelor's or college degree holder in engineering, civil, preferably civil, or similar fields. So, check ka rin dyan kasi nga, graduate ka ng civil engineering and license ka pa. And then, fresh graduate or no experience is welcome to apply as long as they have N3 or N4 GLPT certificate. And then, mayroon pang additional information dito. License or without license, civil engineer is welcome to apply. So, dito kasi sa Japan, hindi naman na hinahanap kung license ka or wala kang license sa engineering. Basta graduate ka ng engineering, pwede kang makapag-apply. Lalo na kung mayroon kang experience. And then, balik tayo dito sa qualification na GLPT certificate. So, nabanggit mo kanina na natapos mo yung N5 training sa isang online course. And then, yung certificate na yon ay iba't sa tinatawag na GLPT certificate na to. Ang GLPT certificate kasi, siguro alam mo na yun yung official talaga na GLPT certificate na binibigay ng foundation mismo, foundation ba yun, or organization ng Japan mismo na nag-handle ng GLPT certification. Okay, so nakalagay dito, as long as you have N3 or N4. So kanina, N5, natapos mo na, pero hindi ko sure kung nakapasa ka na sa GLPT exam. So, ipasa mo rin yon yung GLPT, at least N5 muna. And then, sabi mo naman ay may plano ka nang mag-aral ng N4. So, ituloy mo lang yon para matutunan mo yung N4 level. And then, suggest ko sa iyo, advice ko sa iyo na pag natapos mo na yung pag-aaral mo sa N4, mag-take ka ng GLPT exam dyan sa Pilipinas. So, twice a year yon, July tsaka December. So, ngayon hindi ka na makakapag, ngayon December kasi tapos na yung application. So, next year, July, so pwede ka mag-apply kung matapos mo na yung N4 na training mo. Or kahit self-study, siguro kaya mo na yon kasi mayroon ka naman ng basic na N5 training. At least mayroon ka ng idea kung paano mag-aral ng Japanese language. And then, yung N4 mo, pwede mong i-self-study yon. So, maggambaro ka talaga sa self-study sa N4 level. And then, pag confident ka na kaya mo nang ipasa yung exam sa GLPT, sa July 2025, pwede kang mag-try na mag-exam. Malay natin, baka swertihin o makapag-aral ka ng mabuti, and then pumasa ka. So, mayroon ka ng GLPT certificate. And then, magiging check na rin yung qualification mo na mayroon kang GLPT certificate. Pero kung ikaw ay fresh graduate or no experience, dapat meron kang N3 or N4. Since na mataas naman na yung working experience mo, mayroon ka ng idea kung paano magtrabaho bilang isang civil engineer, so try mo pa rin mag-apply dito. Kasi malay natin, matanggap ka. So wala namang masama sa pag-try. Okay, so yun na lang gawin mo. So, yun yung qualifications. And then, ano ba yung employer, principal employer, tsaka agency? So, yung principal employer niya sa Sunwell Solutions. So, isa siyang company dito sa Japan, sa Kanagawa Prefecture, sa baba lang siya ng Tokyo. And then, yung agency, ito yung license number ng agency. Yun na nga, yung Philnos Company. And then, ito yung address nila. And then, click nyo na rin to para makita nyo yung company profile niya. Okay, so sana mayroon kang nakuhang idea sa mga sinabi ko, sa advice ko. Okay guys, hanggang dito na lamang po yung video na to. Huwag na nating pababain. Baka maboring na kayo sa kwentuhan na to. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button and then mag-follow rin po kayo sa aking TikTok, sa Facebook, and then sa ating Facebook page. Kung nagustuhan nyo naman po yung video na to, mag-like po kayo sa video na ito. And then, i-share nyo na rin po ito sa mga kakilala nyo. At kung may katanungan po kayo, mag-comment po kayo sa comment section sa baba. Okay guys, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye.